Heavenly Father, Lord, kami po galing, Panginoon, ay lumapit sa iyong presensya at kapangyarihan. Sa oras na ito, God, ay patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Panginoon, narito muli ang iyong lingkod o Diyos, tumatayo sa likuran ng pulpitong ito. Yes, Lord. Upang mag-minister ng iyong mga salita. Nihiling ko, Diyos, ang paggamit ng patnubay mo. At hayaan mo, Diyos, ng aking bibig na gamitin mo bilang pagpapala sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Hayaan mo yung kalooban ng Ama siyang masusunod sa mga sandaling ito. Take my will, Lord, and let thy will be done, Father. God, open our hearts and our mind today. Bigyan mo kami ng kapahayagan sa bawat mensaheng aming marinig. Yes, okay. Sapagkat ang kapahayagan ay nagmumula sa iyo, Diyos. Amen. Hindi sa pamamagitan ng intelekt ng tao, Panginoon, kundi sa demonstrasyon ng Espiritu Santo. Kaya Panginoon, hinihiling ko, God, sa mga oras na ito, ikaw ang manguno, Diyos. Maging ang bawat isa na narito ngayon, ikaw po Diyos, ang kumilos. Right. Maraming salamat sa araw na ito. Alam namin, pinagpala mo kaming lubos. Sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang kapurihan naman. In the name of our Lord Jesus Christ, the Son of David. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Morning. Amen. 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 Hallelujah. On behalf of Hillstone Ministry, ay pinaabot po namin ang mainit ng musta sa inyong lahat. Amen. Ginagawa ko bago rito. So, okay na po ako. Thank you, Pastor Felix, for the invitation. Hindi ako makatanggi kay Pastor kaya we love the fellowship. Amen. Mahal natin ang fellowship, mga kapatid. Kaya kanina, nandun kami sa church, hindi nila alam, bigla na kami yung talis. Nag-devotion sila, mga kapatid, nandun ako sa likod. Sabi ko, Mrs., huwag ka na magpaalam. Sabi ko, basta ang aking tuyaw pa rin ay lang doon. Amen? Amen. So, yung elder natin, sinabihan ko, ikaw muna in church dito. May minister si Pastor ngayon. Praise God. Alam natin, mga kapatid, na kung paano tayo pagpapalain ng Diyos sa araw na ito, ay sila rin pinagpala. Amen. Lahat ng mga anak ng Diyos sa araw na ito ay pagpapalain ng Panginoon. Amen. Praise God. Sabi nga ni Brad kanina, yung MC natin, ang mensahe ngayon ay bago. That's right. Sapagkat ang mensahe ito ay para sa mga bago. Amen. Right. We're not talking the old nature, but we are talking about the new nature. Right. We
We are new. Tayo po ay bago ng nilalang. Sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. So, new message, new day. Amen. Praise God. Hallelujah. And this is our day. Amen. Enjoy our day. Yes. Welcome po sa bawat isa, mga kapatid. At kagalakan ko na muli kayong makasama. Praise God. Sa mga wala dito nung nakaraan, hindi po ako sanay na mangaral na tahimik. Maingay po ako mangaral, mga kapatid. Ako ngayon ang kapitan. Praise God. Praise God. Sabi ko nga mga kapatid, all the time na mag-preach po ako, hindi po ako nangangaral sa mga patay. Amen. Patay, pupunta na lamang po ako sa simenteryo, doon na ako mangaral. Pero hindi nangangaral sa mga buhay. Amen. Right. Kaya prophet ko lang kapatid, not everyone, hindi lahat mayroong representation. Hindi po lahat mayroong tinatawag na word man o celestial body. Yes. Praise God. But I'm standing here right now in the congregation or yung tinatawag natin Theophany Fellowship. Amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, without further delay, mga kapatid, kamusta para sa lahat? Magbukas po tayo ng ating mga Biblia. In the book of Galatians, o sa aklat po ng Galatia, mga kapatid. Hallelujah. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Giniginaw mga kapatid, parang kinakabahan. Glory to God. Galatia, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 12, mga kapatid, magbukas tayo ng ating mga Bible. Galatians chapter 1, verse 6 to 12. Paul said to the church of Galatia, according to Paul, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ and to another gospel, which is not another. But there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Look at the word, the gospel of Christ. Amen. But though we are an angel from heaven preach any other gospel unto you than which we have preached unto you, let him be accursed. Right. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you that you have received, let him be accursed. For do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. Yes. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men. For I neither received it of men, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Purihin ng Diyos, mga kapatid, sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayong makaupo. Amen. Hope na ako ay isang malayang mga ngaral ngayon. Amen? Amen. Sa tuwing kami nangangaral ay lagi kong sinasabi, I am not a pleaser of... Hallelujah. Praise God. So, are we all believers? Amen.
Sa church, sanay akong mangaral mga kapatid, dahil alam ko lahat believers. At tinanong ko kayo, lahat ba tayo believers? Praise God. Amen. Dahil kapag believers, I believe mga kapatid are always saying, Amen. Amen. Sapagkat ang nagsasabi ng Amen ay hindi yung flesh man, but the word man. Kino-confirm niya lamang ang salita na kanyang narinig sapagkat ito ay alam niya buhat pa sa pasimula. Right. Amen. Glory. Sabi ng prophet, mga kapatid, sabi niya, the Holy Spirit rests upon you. Gusto ko lang i-quote muna ito mga kapatid. The Holy Spirit reigns upon you from the mouth of the preacher. Yes. Right? Amen. So, ang Holy Spirit, sabi ni Jesus Christ in John 6:63, every word that I speak unto you is a spirit. Yes. So, ang bawat salitang sinasabi ng Panginoon ay espiritu na siyang nagbibigay buhay. So, the life comes from the body of the Lord Jesus Christ. And the body that we are wearing now is the body of the Lord Jesus Christ. Right. Nung papunta kami rito mga kapatid, pinakinggan ko yung preaching ni Brother Don about the anointed one at the end time. Part 3, mga kapatid, na nabanggit niya yung salitang doon, mga kapatid, nabanggit niya yung salitang there are three major religions in the times of Jesus Christ. Yes. During the times of Jesus Christ, meron pong 3 major religions, which is the Pharisees, the Sadducees, and the Herodians. So makita natin yung tatlong iyan na siyang pinakamalaking mga relihiyon sa kanilang panahon. Yes. But the real thing, mga kapatid, na dapat natin makita dito, we need to understand it, mga kapatid, na ang tatlong relihiyon na ito na nagpupugan sa kanilang panahon ay tinawag ng Panginoon ay mga hipokrito. Right. Amen. Amen. Hypocrites. Sabi niya mga kapatid, kung basahin mo ang book of the gospel. Praise God. Ang isa doon na sabi ng prophet mga kapatid, sabi niya, the one religions na masyadong sabihin natin, even though na sila ay nagbabasa ng Bible, but Jesus considered them as unbelievers. Yes. The Right. Sadducees. Because dahil itong Sadducees, mga kapatid, hindi po ito naniniwala na merong tinatawag, sabi ng prophet, yung supernatural. Yes. Last Sunday, binasa ko yung meditation ni Brother Branham about the super church. Mm-hmm. Super race. Amen. So, ang Sadducees ay hindi sila naniniwala ng tinatawag na resurrection. Right. At ang sabi ng prophet, mayroon pong mga bagong Sadduceo sa ating panahon ngayon. Hindi sila naniniwala ng mga supernatural things. Yes. Hindi sila naniniwala ng resurrection. Hindi sila naniniwala na si Jesus Christ is here right now. Amen. Right. Hello? Amen. Sabi ko kanina, sana kayo maging malaya ngayon. Open your mind kung may alam kayo, mga kapatid. Praise God, alisin niyo muna yan. Amen. Right. Yeah. Alam nyo, gusto kong tingnan ito. Gusto nating makita ito, mga kapatid. The Spirit leads me in this very moment, mga kapatid. Hallelujah. So, sa present time, sa panahon natin ngayon, the same as the day of the Lord Jesus Christ when He comes, nagdala siya ng mensahe. Hindi siya nag-introduce ng isang relihiyon. Amen. He brings the message to the people. Yes. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. At the message at ang mensaheng dinala ng Panginoon, sad to say, mga kapatid, hindi tinanggap ng mundong ito. Amen. Only the 12, mga kapatid. Even the 70 disciples nung mangaral ng Panginoon ng heart saying sa John chapter 6, silang lahat ay nangatisod sa mensahe ng Panginoon na nagsabi ng Bible in John chapter 6, verse 66. John 6:6. Yes. John 6:6. Right. Maraming tumalikod sa Right. Amen. sumama sa kanya kailanman. Right. Mahirap pala yung tumatalikod. Merong tatak na 666. John 6:66. Yes. John 6:66. Yes.
May tatak. Alam niyo yung expose ni Brother Branham, ano yung tatak, mga kapatid, literal na tatak yan. Amen? Hindi yan lalagyan dito na katulad ng thought ng denomination na inaantay. Alam mo ang mundo, inaantay si Antikristo, inaantay ang lahat, inaantay ang tribulation, inaantay lahat, mga kapatid. Alam niyo ngayon, mga kapatid, laging talk of the town ngayon, end of the world in December 2012. Kasi nagbabase sila sa Mayans calendar. Yung mga nangyari ngayon, mga earthquakes, mga kapatid, sabi, end of the world, talk of the town, end of the world. There is no such end of the world. Wala pong ganung klaseng paniniwala, mga kapatid. Ang mensahe ay naging, sabi ko nga noong Sunday, mga kapatid, kung titignan ninyo, hallelujah, kung subaybayan niyo ang mensahe ng prophet, in 2011, there are 4 major preachings si Brother Doug. Kung papansinin niyo in 2011, ang una, yung tinatawag na realignment. The next is yung tinatawag na, nandiyan yung kopya ko. I believe, mga kapatid, yung spiritual person. Yes. Sapagkat ang sabi niya, if you are not a spiritual person, you cannot understand what I'm saying. Yes. Only the spiritual person can understand. Amen. Next is the Three Testament. And the last, bago matapos ang 2011, itong tinatawag na plagues and vials. Yes. Pagpasok ng 2012, mga kapatid, narito ngayon ang anointed ones. So in 2011, there are 4 major preaching ang prophet, mga kapatid. At sa realignment, kung babalikan mo, ang sabi ng prophet in the spiritual person, ibinabalik ka sa tunay mong kalagayan. Amen. Into the right Upright position. upright condition or upright position, going back to the Garden of Eden. Yes. Binabalik ka sa upright condition. Binabalik ang spiritual world doon sa tinatawag na upright condition, and this natural world will follow. Yes. Tingnan Amen. niyo ang earthquake, kung makita niyo sa mga, nanonood ako ng balita about nangyari sa Negros, mga kapatid. Ang balita ngayon, pinagbabantay ang lahat ng mga tao sa Metro Manila. Dahil 7.2 tatama sa Metro Manila kapag gumalaw na yung fault line natin dito, mga kapatid. At ang sabi po ng balita, nagmumove ngayon ang mundo. Papalapit tayo doon sa China. Sabi doon sa balita, mga kapatid, na ang lahat ng mga planes ay naggagalawan. Madali lang kung yung susundan yan, mga kapatid, at kung yung titingnan ang preaching ng prophet, napakabilis. Bumabalik ang mundo sa upright condition, mga kapatid. Nagmumove siya. Kung sa mundo na ito ay chaos yan, sa atin blessings yan. Amen. Right. Amen. Hindi yan sumpa sa bawat isa sa atin. Glory. We are under the protection of the Lord. Yes. Almighty. Right. Because Jesus is Glory. supernatural right now. Amen. Because I and you are the supernatural. Amen. Right. Nagmumove, mga kapatid. Hallelujah. Bumabalik sapagkat ikaw, ako, nakabalik na tayo sa upright condition na dapat na nating kalalagyan. Amen. Right. Praise God. Ang tao nagsasabing, end of the world. End of the world. Hallelujah. Matagal na ang end ng aking world. Yes. Glory. Amen. Kung sila natatakot ngayon, mga kapatid, praise God, hindi ako natatakot. Yan ang kinaganda sa mensahe. Maganda yung meron kang propeta. Amen. Yan sa iyo mga bagay na Glory. nakikita. Amen. Hallelujah. Hindi tayo lumalakad sa kadiliman. Sapagkat sabi ni Lord Jesus Christ, I am the light of the world. Amen. When He dwells in you, you are not in darkness. Ano? Yes. You are in the light. Yes. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam niyo, sa part 1 ng Anointed Ones, manabanggit ang si Brother Don dito, mga kapatid, about doon sa three people na nangyari during the time of Brother Branham. Ang sabi niya, nabanggit niya doon about
dito sa sabi ni Brother, the prophet give us a picture of the seeds. Meron siyang binanggit na 3 tao rito na mga kilala sa buong mundo. Look at this. Nabanggit niya doon si Oral Roberts. Nabanggit niya doon si Billy Graham. Nabanggit din niya, mga kapatid, si Brother Branham. Amen. Shadow during the time of Abraham. Praise God. Sapagkat ang sabi ng prophet, Oral Roberts represented the Pentecostals. Yes. The Billy Graham represented the fundamentals. But Brother Branham, William Branham, hallelujah, represented the Abrahamic age. Amen. Look at in Genesis chapter 18, mga kapatid, kung babasahin mo Genesis chapter 18, nung magpakita ang Diyos kay Abraham, 3 men, ang sabi ng Bible, nagpakita kay Abraham. Yung isa ay naiwan kay Abraham, yung dalawa pumunta sa Sodom and Gomorrah. Are you with me? Amen. Yung isa, si Elohim, ay nag-minister kay Abraham. Yes. Nag-usap sila, sabay silang kumain. Yes. At mga kapatid. At nagbibigay ng covenant yung Diyos na yon kay Abraham. Amen. Upang ipakita yung Abrahamic seeds o Abrahamic age. Upang ipakita yung promised son. Yes. Ang sabi ng prophet, Isaac's not a promised son, but Jesus Christ is the promised son. Yes, From right. the son of Abraham, according to his faith. Right. Hello? Amen. Diba ang sabi ng Galatians chapter 3, sabi ni Pablo, sa lahat ng nasa pananampalataya, ang lahat ng nasa pananampalataya, kayo ay anak ni Abraham. Yes. At Amen. kalakip din kayo naman ng pangako. Amen. Amen. Thank you, Lord. Tagapagmana. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Yes, you are believers? Yes, I am a believer. Nung tinanong si Brother Branham, are you a oneness? Sabi ni Brother Branham, I am not. Are you a Trinitarian? No, I am not. Wala dito yung oneness Trinitarian. That is a religion. Amen. 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 There are 2 major religions in this present day. The oneness and the Trinitarians. Amen. Tayo lahat doon. Yes. But I want to say this. I am a believer. Amen. Right. Hallelujah. Praise God. Nagbanggit ang prophet sa Matthew 24, part 1. Gusto ko lang magkuha ng mga quotation, mga kapatid. Hallelujah. Doon sa nagaganap sa kapanahunan. At kung noong fulfillment, ipinakita ng prophet na kaganapan sa ating panahon, mga kapatid. Ang sabi ng Matthew 24:15, mga kapatid, to 22. When ye therefore shall see the abomination of desolations, spoken by the Daniel the prophet, stand in the holy place. Whoso readeth, let him hear. Amen. Hallelujah. Let him understand. Then let them which be in Judea flee into the mountain. Let him which is in the field return back to take the clothes. And woe unto them that are with child, and to them that keep stock on those days. But pray that your flight be not in winter, neither in the Sabbath day, for there shall be a great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, not nor ever shall be. And except those days should be shortened, there should be no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Isang bagay na gustong ipakita ng propeta dito, mga kapatid, ang fulfillment ng prophecy. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Kailangan natin makita ang fulfillment ng prophecy. Kung ating papansinin, mga kapatid, meron ako ipapakita sa inyo mamaya. Naghanap ako kanina ng pen o kaya ano bang masulatan dahil meron ako ipapakita sa inyo. Okay, salamat, may nakita. Sige na po, malapit na lang po ako mamaya. Sige po, salamat. Praise God. Are you still there? Amen. Meron ako ipapakita. The 24:16 to 22 is fulfilled, sabi ng prophet. Right? Hallelujah. That scriptures, ang sabi ng prophet, is fulfilled when General Titus, under the Roman Empire, entered into Jerusalem in 70 AD, destroyed
Jerusalem, destroy the temple. And that is the fulfillment Amen. of these scriptures. Hello? Are you still there? Amen. General Titus slaughtered Jerusalem, tearing down the temple and the walls, ang sabi ng prophet, and destroying the city. Right. Okay lang po. Okay lang. Okay lang po. Ganyan na lang po. Kasi maliit lang po ang ilalagay ko. Praise God. Okay lang po, sis. Okay lang. Amen. Praise God. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Dapat tayo pumalakpak sa Diyos. Ang sabi ng prophet, the gates of Jerusalem were closed and they died. The writer said that not one believer was caught up or caught in that tribulation. They all left the city following the word of Jesus and His disciples. When God left something, He left it completely to destruction. Kapag iniwan ka ng Diyos, iiwanan talaga ng Diyos. Yes. Look at the day of Moses, when they are in the wilderness. Kapag nag-move ang pillars of fire, you need to follow the pillars of fire. Yes. It's either, mga kapatid, darkness. Yes. Amen. Hello? Amen. Are you with me? Amen. Kita natin yung following doon sa tinatawag na pillars of fire. Ang pillars of fire na ito, mga kapatid, ay nasa inyo na ngayon. Yes. Andito sa akin. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga sa aking mga Bible studies, sabi ko sa kanila, isang mahirap pang intindihin na ako at si Kristo isa. Yes. Hallelujah. Tinanong ko sila na saan ang Panginoon. Ang sabi nila sa akin, dahil denomination sila, sabi nila, nasa kingdom. Ang tanong ko sa kanila, nasaan ang kingdom? Yes. Amen. Amen. Sila may parating pala, mali kayo doon. Ano ang sabi ng scriptures, mga kapatid? Sa Luke chapter 17, verse 20 to 21, the kingdom is in you. Yes. Ang sabi ni Lord Jesus Christ, hindi daw makukuha ang kingdom by observation. Yes. Amen. But the kingdom of God is in you. Right. Right. Is the Lord now. In me. When Jesus said, I and my Father are one, people did not understand what He says. Right. Are you with me? Hindi siya naunawaan. When He said, I and my Father are one, hindi nakita ng tao dahil alam ng mga Saduceo, alam ng mga Pariseo, alam ng mga Herodians, ang Father ay nandun sa langit. Mhm. Pero sinabi ng Panginoon sa John chapter 14, the Father is in me, and I in Him. Yes. Yes, God. Jesus is in me, and I in Him. Amen. Jesus is in you, and you in Him. Yes. Amen. Personalize yan. Hello? Amen. Praise God. Puri ng Diyos. Thank you, Lord. Glory. Sabi nila, madali lang pala, intindihin, Pastor. Yes. Sabi ko, kasi nagpapabulag kayo eh. Amen. Nagpapabulag kayo sa mga bagay na itinuturo sa inyo. Kaya nung sinabi ko nga, mga kapatid, nung sinabi ni Jesus Christ, mga kapatid, sa 5:39 ng John, search the scriptures, for in them, sabi niya, ye shall have eternal life. Sa pamamagitan niyo, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan, at sa pamamagitan nito, malalaman ninyo ang patutuo tungkol sa akin. Amen. Amen. Hindi tinukoy ng Panginoon, search the scriptures, the First Testament. Bakit, mga kapatid? Look at, nagkaroon kami ng preaching sa church ng tinatawag na, si Jesus Christ, sabi niya, I am not here to destroy the law, but to fulfill the law. Amen. 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 May mga scriptures sa Bible na binabanggit niya. Example ito. Sabi ni Moses, eye for an eye, tooth for a tooth. Mhm. But I say unto you, Yes. Amen. Amen. Mhm. Glory. Pinatinibay ko lamang yung bagay na yun. Mhm. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kung anong ginawa mo, gawin mo sa kanya, sabi ng batas ni Moses. Mhm. But I say unto you, See? pagpalain mo ang nangaaway sa'yo. Mhm. Ipanalangin mo ang nag-umuusig sa'yo.
Hallelujah. Mahalin mo. Yung dapat mong mahalin. Yung sumisira sa'yo. Kapag may humingi sa'yo ng iyong balaban, ibigay mo pati ang iyong damit. Kapag may humingi sa'yo na lumakad kayo ng 1 milya, gawin mong 2. Glory! Hallelujah! And that is the message of Jesus Christ from the 6th dimension. Oh God! Yun yung bagay na dapat nating makita, mga kapatid, as a believer of the message. We are not here to destroy the message of the written Bible. We are not here, but we are here to fulfill. Sinabi ni Lord Jesus Christ, this scripture is fulfilled. Amen. That's right. Amen. Search the scriptures. Sabi ni Pablo sa Corinto, kayo yung buhay na sulat. Hindi sa pamamagitan ng papel. Hindi sa ng ballpen. Glory. Thank you, Lord. The scriptures in my head. Yes. Thank you, Lord. Sa mga kapatid, kailangan mag-enjoy ka sa fellowship. Amen. Glory. Tingnan mo sa tarkami para maging malungkot. Yes. Amen. Enjoy mo yung araw mo. Tingnan mo si Paul, binasa natin kanina. Galit na galit siya sa mga taong sumisira sa ipinangaral niya during his day. Yes. Hello? Look at this, mga kapatid. In the time of Moses, mayroong mensahe si Moses. Amen. Balikan natin si Noah, may mensahe si Noah. Yes. Hindi po pwede na si Noah dalhin sa araw ni Moses. Right. Amen. Cannot be. Cannot be. Right. Pagdating kay Moses, hindi pwedeng dalhin si Moses, buhay si Moses, dalhin sa araw ni Abraham. Yes. Right. Amen. Cannot be. Along the prophets, God is always moving and moving and moving. God never stops. Yes. Right. Huwag niyong ihinto ang gospel. Yes. Maraming tao ihinto ang gospel sa isang tao. Amen. Hindi natin mamaya. Hallelujah. Hello? Amen. Glory. 23 and 28. Hanggang sa anong oras ako, Pastor? Hanggang sa dulo na walang hanggang. Praise God. Minsan na naman din ako. Yes. Amen. Hallelujah. 23 to 28 in Matthew 24, then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. Sabi nga, ha? Look at this. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Behold, I have told you before, wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chamber, believe it not. For as the lightning cometh out of the east, and shineth into the west, hallelujah, so shall also the coming of the Son of Man be. Wheresoever darkness is, there will be eagles be gathered together. Ito na, mga kapatid, gusto kong ipasabugin ito sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Ang sabi ni Jesus, kapag may nagsabi sa inyo na nandun siya sa disyerto, huwag kayong maniwala, huwag kayong pumunta. Dahil ang mensaheng ito, may mga tao na naniniwala. Ang sabi ng prophet, sabi ni Brother Don, may mga nagtuturo ngayon na ang Diyos, ang Panginoon, ay inihihiwalay nila sa tao. Yes. The teaching of the false prophets. Yes. Right. 1 John chapter 4 verse 1 hanggang pababa natin, ang sabi ni John, believe not every spirit, but try every spirit that they are of God or not. Yes. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh. Amen. Are you with me? Yes. Jesus Christ is come in the flesh. Amen. Nakikita ko kay Pastor. Hallelujah. Amen. Sabi ng prophet ni Brother Don, every time na kinakamayan ko ang kapatid, Yes. Brother Don, Hallelujah. Brother Ray, Yes. Brother Allen, nakikita ko si Jesus Christ sa kanya. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
mong ihiwalay ang Panginoon sa iyo. Yes, hallelujah. Don't do that. Pero ang mundo na ito, iniwalay nila. Hallelujah. O in the secret chamber, maraming false Christ, false prophets na darating. Ang sabi ng prophet, look at this. Gawa ko. The 7 church ages started in the east and shine unto the west. Sabi ng Lord na binasa natin sa Mateo 24, saan ang galing ang gospel? Sabi ni Jesus Christ, alam niyo mga kapatid, sabi niya, lahat ng inyong nakikita is just a beginning of sorrows. Yes. Sa inyong Mateo 24. Yes, yes. Pero mayroon siyang binanggit. If this gospel shall be preached into all the world, then the end will come. Yes. Merong end. Sabi naman, sa bawat pagsara, merong nagbubukas. Amen. 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 The First Testament, sinara ng Panginoon in the cross of Calvary when He said, it is Finish. Amen. Amen. Yes. The Second Testament, sinara ni Brother Branham, fulfillment ng Luke 17:30, mga kapatid. Hallelujah. Revelation chapter 10, verse 7. Hallelujah. When the seventh angel began to sound, all the mysteries of God should be finished. As He revealed His secrets unto His servants, the prophets. Yes. Is finished. Amen. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Ito ngayon ang gospel of the Lord Jesus Christ nagpasimula sa east. From the east shining and to the west. Hindi yan ang top ng mundo, mga kapatid, na antay nila ang anak ng tao na parang zipper daw, mga kapatid, ang langit na bubuka mula sa east papunta sa west. It cannot be. Yes. Yan ang top na nalalaman ko sa Bible school noon. Nasaan na ngayon yun? Nasa basurahan ko. Dahil kinuha lahat yung mundo yun. O, patutuo ko yun, mga kapatid. Ito ang libro ng mga, tinago ko yun eh. Kasi nandun ako sa end-time, sa second veil. Mayroon akong files of books. Nasa baba, yung mga books ng Bible school. Daming, mga kapatid. Then dito sa second, nandun yung mga spoken word ni Brother Branham. Dito sa third, nandun yung mga libro ni Brother Daud. So, first, second, third. Pagdating ni Undoy, mga kapatid, lahat ng nasa first na nasa out. Pero ang hindi ginalaw ni Undoy, yung second and third, Yes. may connection yan. Amen. Amen. Ayun, mga kapatid. Meron ako nakausap na isang denomination, Doctor of Theology. Nung senior ko sa kanya yun, sabi niya, paano na yung mga libro ko doon, Pastor? Sabi ko, paano mo na lang din kay Undoy? Dahil yung angel connection, mga kapatid. Yes, wala. yes. Saan galing? Sabi ng prophet, during the time of the 7 church ages, mga kapatid, nagpasimula ang gospel. Yes. Nag-travel ito, mga kapatid, punta ng Ephesians. During the time of Paul. No? Then going to Smyrna. During the time of Irenaeus. Amen. Amen. That's right. Ang bloodline, realignment ng bloodline, mga kapatid. Hindi yung natural blood ni Jesus Christ, kundi yung spiritual blood ni Jesus Yes, Christ. yes. Sa day of Pentecost, pumunta ng East, mga kapatid, during the time of Paul. Hallelujah. Then tumakbo, mga kapatid, ng tinatawag, sunod, Smyrna, Pergamo, Thyatira. Tama ba ako? Piso, Smyrna, Thyatira, during the time of Martin. Pagkatapos ng punta ng Pergamos. Hello? Amen. Are you still there? Amen. During the time of, sunod kay Martin. Pergamos.
piso, Smyrna. Check natin. Pergamos chapter. 1, 2, 3, 4. Tama. Tiyatira, Smyrna, Tiyatira. Pergamos din. Sardis. Tama ba? 5. Sardis. Sa Efeso, si Paul, din sa Smyrna, si Irenaeus, si Thyatira, si Martin, sa Pergamo, si Columba. Tama ba? Pagdating sa Sardis, si Luther. Pagdating sa Philadelphia, si Wesley. Then Laodicea, Brother Branham. Amen. Amen. So, makita mo yung travel ng gospel, perfect cycle. Ang sabi ni Lord Jesus Christ, if this gospel shall be preached into all the world, then the end will come. Ito yung tinatawag na North Hemisphere. The Northern Hemisphere. Yung sakop ng mga bansa na yun ay sa Europe. Hello? Are you with me? Amen. So makita natin yung travel. Pagdating sa West, huminto. Hindi pwedeng huminto. May mga quotation si Brother Branham nandiyan, mga kapatid. Talagang tinay ko yun, hinanap ko, na sabi niya, mga kapatid, I see another man when I'm gone. Yes. I see another generation. Amen. Gusto niyo basahin ko? Yes. Babasahin ko. Sinong gustong babasahin ko? Para may ebidensya tayo. Baka mamaya sabihin, gumagawa ng kwento, pastor eh. Hindi tayo gumagawa ng kwento. Okay, babasahin ko mamaya. Pagkatapos dito, kung nabasa ninyo ang sabi ni Brother Branham, I will ride this trail again. Merong angel connection. Si Daniel, nag-travel ng tinatawag na South Hemisphere, Southern. Sino nandyan? Nandyan ang India. Nandyan ang Philippines. Amen. Can you say amen? Asia. Africa. Asia. Ang sabi ng Romans 8, di ba? 11. So makita natin mga kailang travel. Kung maalala ninyo, yung sinabi ni Brother doon sa realignment. Amen. Are you with me? Yes. Doon sa Zodiac, na meron bang 4,000 tama na kapatid, years. That every house of the Zodiac, nandun tayo sa tinatawag na Aquarius. Meron bang kasunod na Capricorn? Oh. Siguro naman, hindi ko kailangan pa ipaliwanag dahil siguro naman nasusubaybayan natin yan. Realignment. Kaya sabi ko kanina, yung 4 major preaching ng prophet, mga kapatid, the realignment ng heaven and earth, na ang 3 pyramids sa Egypt ay hindi nakatutok kay Orion, kundi doon kay Signos. Are you with me? Amen. Hindi ako nangangaral sa mga walang alam, mga kapatid. Alam ko may mga wordman tayo lahat dito. Yes. Dahil kapag nangangaral ka sa walang wordman, ang sabi ni Brother Don, kamatayan ang kanilang naririnig. Right. Dahil matitisod sila sa bawat babanggitin mo. Amen. Amen. Sinabi ko, this is the coming of the Lord. Ang sabi ng prophet ni Brother Don doon sa part 3 ng Anointed Ones, if we speak about the coming of the Lord, speaks about you. Amen. That's right. Right. Amen. I am the coming of the Lord. Amen. You are the coming of the Lord. Amen. We are the coming Amen. of the Lord. Amen. Right. Nag-travel mga kapatid, 4,000 years. Huwag kayong maniwala. Of the Lord na sa December 2012. Kwentong barbero mga kapatid. Walang mangyayari ng gano'n.
Amen. Dahil ang mga word natin, hallelujah, nung na-new birth ka, hallelujah, sinunog na yan sa buhay mo. Glory. The old nature, the old things pass away. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Right. So, kita natin yung travel. Nandito ngayon, riding a white horse. In the west. 4,000 years pa yan mga kapatid. Walang mangyayaring katapusan 2012. Alam niyo, biktima ako dyan. Nasa denomination pa ako. 5 years old pa ako mga kapatid, hindi ko makalimutan. Ewan ko kung narinig niyo yung pangalang Tatang. Mindanao pa kami noon mga kapatid. Lahat ng Pentecostal kami mga kapatid, kasi tatay ko, pastor ng Pentecostals. Pina-convert sila doon sa tinatawag na Tatang. Dinala kami sa tuktok ng mundo. Nagkaroon ng mga prophecy doon. Natutupad yung ibang prophecy, kaya yung tatay kong pastor, sumunod na doon sa Tatang mga kapatid. Di nangyari, mayroong isang prophecy na sabi, Rapture, March 21, 1975. 5 years old ako, nangyari yun mga kapatid. Bago mag-75, dinig ko, nandun kami sa service eh. March 21, 1975, magkaroon ng rapture. Di March 20, nakadamit na lahat puti. Pagbukang liwayway, sigawan mga kapatid, puri sa Panginoon. Dahil lahat gustong makasama sa rapture. Yes. Lahat ayaw maiwan. Amen. No? Totoo naman talaga. Ayaw nila. Lahat naman yan, lahat ngayon sa mundo, nag-antay ng rapture. Ayaw nila maiwan lahat. Gusto nila lahat papasok sa langit. Kung doon na doon sa sinabi-sabi ng Panginoon sa Matthew, I believe 5 or 7, malapad ang daan, maluwag, maraming nagsisidaan doon. Ngunit ang dulo ay kapahamakan. Makitid at makipot ang daan tungo sa buhay. Marami ang nanais, ngunit kakaunti ang nakasusunod. Kaya sabi ko sa Church, huwag kayong mag-alala, Church Baisa, Hillstone Ministry, kunti tayo. Salamat. Amen. Right. Hindi tayo. Sabi ko nga, hindi ako nagpaparami ng membro. Kung bibigyan ko marami, di salamat. Pero situin na lahat yung marami na yon, mayroong word man. Yes. Dahil ang walang word man, titisuri ng Panginoon. Amen. And then, 25 na. Maghapon, wala nang kain-kain mga kapatid. Praise God, praise the Lord. Mabot ang hapon, walang rapture na nangyari. Pagdating ng gabi, baka mamayang gabi, alas 7. Sige pa rin, pawis na, pagod na. Pagdating ng alas 7, alas 9, alas 10, alas 11, dumating na alas 12, papasok na ng 26. At 20. 22. Walang rapture na nangyari. Kinabukasan 22 umaga, kanya-kanyang pack-up na ng gabi. Layas na tayo dito. Full stop. Kailangan pa bang ganun? Para matauhan tayo? Yung mga tao na yun? Ay, ako hindi. Kasi alam ko na kung saan ako ngayon eh. Amen. Kayo alam nyo. Hallelujah. Saan kayo nakatayo ngayon? Right. Kailan man hindi na kayo pwedeng dalaan ng mundo ito? Amen. Are you with me? Amen. Praise God. Okay lang lang, di ba may prophecy? Last year, nagka-rapture daw. I believe August yun eh. Di nangyari. Napospon ng October, November. 2012 na lang, wala pa rin. Alam niyo mga kapatid, meron akong Bible study. Sabi ko sa kanila, naiwala kayo na rapture? Sabi nila, oo naman, pastor. Kaya nga yun nga ang inaantay namin eh. Bakit ano ba yun? Sabi nila, darating ang Panginoon, kukunin niya kami. Darating siya, kukunin kayo. Kailan siya darating? Hindi namin alam. Bakit hindi niyo alam? Sinabi ng Bible, walang nakakaalam. Sabi niya, walang nakakaalam.
ni ang anak, ni anghel sa langit, kundi ang ama lang. Yes. Tinanong ko sila, nasaan ang ama? Walang nakakaalam ni ang anak, ni anghel sa langit sa pagparito ng anak ng tao. Tinanong ko sila ngayon, nasaan ang ama? Ang ama lang daw yung nakaalam eh. Yes, Hindi yes. sila makasagot sa akin. Dahil babasahin ko sa kanila, sabi ni Kristo, ang ama ay nasa akin. Amen. Right. Ikaw ba naniniwala, sabi ko sa kanya, during that time, na di alam niya ng Panginoon yung pagbalik niya, siya rin naman din yung babalik. Yes. Yes, right. Kaya sabi ko sa kanila, paano kung sabihin ko sa inyo, alam ko, Amen. Amen. naniniwala kayo? Amen. Hindi sila makasagot sa akin. Alam mo, Pastor? Oh, Amen. Ito nga, kung nasaan sa Panginoon ngayon eh. Yes. Ano saan gusto? Amen. Harap mo na nga eh. Amen. Hindi mo masagot sa iyo. Yes. Ano? Sabi ko, ano bang inaantay yung picture ni Jesus Christ? Yung kamukha ko na may bigote na mahabang buhok, may butas ang kamay at tagiliran? Yung corporal body ni Jesus Christ na gano'n ang katayuan, hindi mo kailan na makita yung gano'ng klaseng pagkatao. Yes. Amen. Tapos na sa first coming, Amen. ang corporal body ni Jesus Christ na yun. Yung tingnan mo sa Acts chapter 9, nung pinersecute ni Paul ang church, mga kapatid, nung pinersecute niya bilang sa ulo ang church, hallelujah, sinalubong siya ng Panginoon sa daan Damascus, ang sabi ng tinig, Saul, Saul, why hast thou persecuted me? Sabi ni Saul, who art thou, Lord? I am Jesus whom thou persecutest. Yes. Yung body ng mga believers during the time of Paul, hallelujah, that is the body of the Lord Jesus. Amen. Right. Ang body of the Lord Hallelujah. Jesus. Now, ngayon, Hallelujah. saan ang corporal body ni Jesus Christ? Glory. Praise God. I am not talking religions which Yes. belongs to them. Look at the word na sinabi ni Brother Dog. If there is Parnellites over there, I am not one of them. Yes. Napakinggan ninyo? Amen. Yung sinabi niya, meron tayong mga, nandito mga kapatid. Praise God. Kasi, alam niyo mga kapatid, I'm sorry for this ha. May mga ministerial meeting kami tinatalakay namin yun. Na may mga kapatid ngayon sa Metro Manila, even not only in Metro Manila, kahit sa karatig na mga lugar, ay gusto nila dumirekta na lamang kay Brother Don. Si Brother Don, I believe that he is the prophet of God. Yes. I believe with all my heart. Amen. He is the prophet of God. Yes. As I accept Brother Branham, Amen. as I accept the prophets in the Old Testament. Are you Amen. with me? Amen. He is the prophet of God. No questions. Pero ina-introduce niya, sabi niya kanina, hallelujah, balikan ko yung binasa ko kanina. Sabi niya, the Holy Spirit rains upon you from the mouth of the preacher. The fivefold ministry, from the speaker to the hearer, that is now God raised. Ang sabi ng Matthew 4:4, mga kapatid, sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. When I'm standing in this pulpit, I am God. Amen. My mouth is God. Hallelujah. Natin yung Diyos dito ngayon nagsasalita sa inyo. Wala kayong makita kundi ako. The fivefold ministry. Amen. Amen. Bahagi ang propeta sa fivefold ministry ng Panginoon to strengthen the body, to edify the body of Christ. Hallelujah. Praise God for the work of the ministry. Amen. And for the perfecting For the saints. of the saints. Amen. Perfect. Saints na. Perfect pa. Yes. Hallelujah. Sabi ko, huwag niyong iwanan ng fellowship. Amen. Praise God. Sabi ko sa church sa Baisa, huwag ninyong iwanan ng fellowship, that every time na may fellowship, kinakausap ka ng Diyos. Amen. Amen. Every time na nangangaral yung pastor mo, kinakausap ka ng Diyos.
maganda ang pastor mo. Praise God. Hallelujah. Naririnig mo ang tinig ng Hallelujah. Thank you, Lord. Don't look, Pastor Felix, na isang maputing tao, magandang lalaki. Huwag yung tingnan yun. Amen. Look at him beyond inside. Hallelujah. Praise God. Jesus Christ. Amen. 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 Sabi ko sa sabay, huwag niyong tingnan ako. Sabay sa ako yung pinakagwapo. Pero dito pangalawa ako kasi gwapo din. Sabi ko, huwag niyo akong tingnan na gano'n ang tingin niyo sa akin. Dahil isang araw, aalis kayo. Right. Amen. Iiwan niyo ako. Iiwan niyo ang mensahe. Iiwan niyo ang fellowship. Yes. Pero tingnan ninyo, beyond, hallelujah, a curtain of time. Kurtina lang ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito. Isang araw, kumarin mo yan yan. Hallelujah. Woo! Praise God. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Praise you, Lord God. Glory. What a message. Hallelujah. Amen. Sa church, sige, hanap kayo ng message na higit dito. Bibigyan ko kayo 1 milyon. Higit dito. Dahil wala na kayong makikita. Lang for coming. Nung sa church, tinuruan ko, nagka-discuss, Pastor, what is third, nung nag-ministerial time, nagkaroon kami ng discussion, what is third coming? In one word. Doon pagdating ko sa church, sabi ko sa church, bago ako nag-preach, pinatayo ko yung mga lalaki. Sabi ko sa kanila, sabihin mo sa akin in one word, what is third coming? Yung iba nanginginig, nag-iisip. Hindi ko, pag ang tao kasi mag-isip, nakatingin sa ano eh. sa kasami. Ganyan din nangyari sa amin nung nag-minister meeting kami. Oh, Pastor, what is third coming? Lahat yun nakatingin sa kasami. Ipinaintindi ko anong pananampalataya meron kayo. Yes. If I say coming of the Lord, sabi nga ni Brother Don, speaks about you. Amen. Ministry, revelation, manifestation of the word. And that is the message. Amen. Kaya sabi ko kanina, pagdating kay Brother Branham, nag-enjoy si Brother Branham sa mensahe niya. Gusto niyo basahin ko sinabi niya kanina? O sige, basahin natin. Maganda na rin yung basahin natin eh. Sabihin na, ano mga kapatid? Wala, pinto lang yun ni Pastor. Hindi po kwento yan mga kapatid. Ito ang sabi ni Brother Branham. Divine Healing, 1954. Sabi niya, paragraph 233. Sabi niya dito sa bandang baba. Sabi niya dito. Listen. When my days, yung dulo na lang ang babasahin ko. Is magbilang sa kanta, ang haba dito. Sabi niya, when my days is finished, and I've done my best, if I be God's servant, God will raise him up another man in the day when I'm gone. Yes. Amen. Amen. That's what Brother Branham said. Can you say praise the Lord? Lord. Praise God. So there's no need of me setting something around my theology. It's me to live in what light I have and wait then on God for the next generation to come. He will have a man there when that generation comes out. Amen. Oh God. Tinutukoy ni Brother Branham, ikaw, ako, tayo. Amen. Are you with me? Amen. Ito pa, isang quote. What is the Holy Ghost? 1959. Sabi niya, Luther walked in one light. Wesley walked in another. Yes. Wesley walked in one light. Pentecost walked in another. But we're walking on higher than that today. And if there's another generation,
it'll go beyond us. Alam niyo ba, nakita kayo ng prophet? Amen. Nung nasa denomination ako, si Brother Branham, pag sinabing end time message, Branhamites, serpent seeds, kung anong mga paninira sa kanya. Huwag kayong pumunta dyan. Magiging lahi kayo ng serpente. Pero hindi ko pinakinggan yun. Dahil yung seed na nandito sa akin, itinutulak ako papunta roon. Kahit anong taas ng walls of Jericho, Yes. pag ang mga seed papasok na sa land of promise, that walls will be destroyed. Wawasakin ng Panginoon yun. Amen. Hindi natin laban to, laban ng Panginoon to. Hallelujah. Glory. Mahaba na ba ako? Sabi ni Brother Branham, dahil nakita niya kayo, nakita niya ako, nakita niya tayong lahat, ang sabi niya doon sa God's Only Provided Place of Worship 1965, now I was getting pretty old. Tumatanda na siya noong 1965. Alam niya na, malapit na siyang kukunin eh. And I thought, will there be another revival? Sabi niya, I'll see another time. And just remember, from the west will come a white horse rider. Amen. Sabi niya, will ride his trail again. Amen. That's why as soon as we get ready, it's a promise. Hallelujah. Lapakan natin ang Lord. I will ride this trail again. Here comes a white horse rider. Oh God, hallelujah. Glory. Hallelujah. Lord. Kapag bubulay-bulayin ko ang mensaheng ito, sabi ko mga kapatid, ito ang sinasabi ko, kamatayan ang maghihiwalay sa akin sa mensaheng ito. Kapag pinag-usapan natin denomination, I was there. Kapag pinag-usapan ng transition, marami tayong pinagdaanan. Right. Can you say amen? Amen. Iba-iba ang ating nadaanan. Kung nagtatransit tayo mga kapatid, hallelujah! Praise God. But there is an appointed time. Amen. Appointed time for me to see, to know this message. Amen. This is my message Amen. in my day. Amen. Brother Branham enjoyed his message in his day. Right. Paul enjoyed his message in his day. Peter enjoyed his message in his day. And all the rest of the people of God, hallelujah, they are in there enjoying the message in their days. Now I ask you one question. Hallelujah. Are you enjoying your message? Hallelujah! Glory. Gusto niyo pa isa? Tama na yun. Amen. Marami pa. The spirit ng Elijah. Alam niyo kasi yung transfiguration sa Mount of Transfiguration, nung magpakita si Moses and Elijah, mga kapatid, inaantay ng world na ito ang two witness. Literal, two prophets na lumabas. Major prophets. Ang sabi ng prophet, you will never, hindi mo pwedeng pagsabayin ang two major prophets at the same time. Yeah. Or it will burst all the scriptures. Amen. Hindi lumabas si Jeremiah nung nandun si Isaiah. Hindi lumabas si Isaiah nung nandun si Ezekiel. Hindi lumabas si Ezekiel nung nandun si Daniel. Meron silang panahon. Right. Amen. Ang gustong iparating ng Lord, yung ministry niya. Nagliwanag siya. Bumalik siya sa kanyang tunay na anyo. Ipinakita niya ang ministry. Hallelujah! Ang kanyang ministry. If we speak about the coming. Yes. Napakarami ang coming of the Lord. Pero simple na bagay na gusto ko iparating. If you talk about coming of the Lord, tingnan mo ang sarili mo. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Tingnan mo ang sarili mo. Hallelujah. Sabi ni Brother Parnell, naging ganyan yung part 3. As long na may mga clown people always speaking their bodies, the 16 elements, hallelujah. That is the coming of the Lord. Amen.
That is my coming. Yes. That is your coming. Yes. Because Jesus is in me. Amen. Jesus is in you. Hallelujah. Huwag kayong umawit yun. Alam mo, may gustong umawit nito mga kapatid, pinawit ng God. He is here. Let's celebrate the presence of the Lord. Di ba inawit yan ng mundo? Revival ba sila pag inawit yan? When I ask question about it, where is your Lord? He is coming soon. Sabihin ko, He is here! He is here! Amen. Amen. Right. Amen. Nandito siya eh. Yes. Ito, gusto kong basahin ng quotation na ito. Alam mo, napakahaba-haba tinata ako ng mga kapatid. Yung preaching ko na to, pinipare ko talaga to. Pero hindi ko na sinabasahin lahat ng quotation. I get some points. Alam ko pinagpala tayo ng Lord. Yes. Ito, nung binasa ko ito quotation ni Brother Tonto, sumuntok to sa laman ko eh. Sabi dito, sabi niya, listen, if you love something, you will labor every single day to keep it alive. Amen. Amen. Right. Kapag minahal mo daw yung isang bagay, paghihirapan mo ito every single day para mananatili itong buhay. Amen. As an example, I love my wife, Pastor. Amen. I live on it every single day. Amen. To keep it alive. Ayaw ko mamatay ng matake sa high blood yan, mga kapatid. Ayaw ko mamatay. Because I love her. Right? Hindi sabi, kapag may bagay kayong minahal, sabi ko sa church, simple. Ano minahal niyo? Kung kayo isang bagay na pinakamamahal sa'yo, sagot yung mayang people, cellphone. yung iPad 5 ngayon, iPhone 5. Kasi, alam niyo, ako yung nagsabi niyan. Kung may cellphone na magsasabi na, wala kasi akong cellphone eh. Kapag may cellphone, nasasabihin ko na lang, reply, o sige, punta ako dyan, send. Magsa-cellphone na ako. Meron na! Galaxy lang. Meron na! Sabi ko, kasi sabi ko lang yan. Magsa-cellphone na ako, malapit na. Kasi nakakapagod mag-type eh. Sabi niya, mahal na yun. Then sabi ko sa kanila, you liberate every single day para makuha mo yun. Yes. Amen? Yes. Kapag meron kang pinahalagahan isang bagay sa'yo, sabi ng prophet, I talk about the message. If you love the message, if you love this message, you will labor at every single day of your life Hallelujah. to keep it alive. Yes. Mahal niyo ang mensahe? Yes. I love the message. The first thing to change is the heart. Yes. Ang una mo raw babaguhin, puso. Pangalawa, attitude. Yes. Magkasabay ang dalawa na yan eh. Kapag hindi maganda ang pinintig ng puso, yung attitude ng tao, hindi rin naging maganda. Amen. Right. Right. Amen. That's true. Amen. Halimbawa, si pastor, nagalit. Tapos magpipreach niya siya dito. Lahat ng i-preach nun, galit. Di ba? Sabi ng prophet, sabi ni Brother Down, yung babae na sinabi ni Pablo na hindi pinahintulutan na mangaral sa iglesia. Yes. Human spirit yun. Amen. Na madali siyang magsalita ng hindi maganda. Right. Kaya kapag meron kang human spirit, sabi ko sa church, pag puno na akong galit, okay ko Brad, ikaw mag-preach. Ginalit niyo ako eh. Can you say amen? Amen. You need to change your heart. Love the Lord with all your heart. Sabi ni Brother Don, serve the Lord with all your heart. And you need to change your attitude. Kailangan yan, mga kapatid. Praise God. God loves a contrite spirit and a broken heart. We now
Sabi niya, when we hesitate and don't open the door. Sabi niya, when the master is gone and action is no longer there, don't hesitate to believe the word. When God gives it to you, sometimes people need to be touched by the flesh of another to be healed. Kailangan kapag narinig mo ang salita, huwag ka nang mag-hesitate. Alam niyo, kapag nagbitaw si brother Don, sabi niya, it's a hard saying. Sa mundong ito, ang bawat binibitawan ni brother Don, it's a hard saying. Amen. Pero mo sabihin mo, ikaw si Kristo, isa. Hard saying yan sa mundo. Amen. Marami akong nakadibati mga kapatid doon sa Facebook niyan. Sabi nila, Jesus is Jesus. Sabihin mo, ikaw si Jesus? Amen. Tinanong ko, naniniwala ba kayo na ako at ang Holy Ghost isa? Sabi nila, Holy Ghost is Holy Ghost. You are not a Holy Ghost. Tinanong ko sila, nasaan ang Holy Ghost? Di ba, kayo mga denominations, you are seeking Holy Ghost to accept Him? Di ba may mga revival kayo para matanggap niyo ang Holy Ghost? At nung mag-speak in tongues kayo, natanggap niyo na ang Holy Ghost? Now, I ask you one question. Where is the Holy Ghost? Nasa loob namin. Simple lang yun. Ikaw at ang Holy Ghost, isa. Amen. Hiwalay mo yung Holy Ghost. Di ko na sasabihin sa'yo na isa kayo. Kasi hiwalay na kayo. Are you with me? When I say I and Jesus are one, hindi mahirap intindihin, pero mahirap intindihin sa mga walang sin. Amen. Right. Only the sin can recognize and accept that message. Hallelujah. Thank the Lord. Praise God. Let us clap our hands to the Lord. You hear the message, the wind and the tears. Tungkol sa pinangaral ni Brother Donson sa part 2, Matthew 13, kung papansinin niyo yung wheat and tears. Dati alam natin, turo tayo ng turo ng mga tears doon sa labas. Sila yun. Kami wheat. Pag maraming wheats, di ba? Kami yung trigo, kayo yung masamang damo. Mapanirang damo. Turo tayo ng turo dati, right? Yan ang top ng Pentecostal, yan ang top ng mundo sa atin. Hanggang pinrich ni Brother Dundo, mga kapatid, ang top ko, ganun eh. Turo ako ng turo sa labas. Pero nung pinrich ni Brother Dundo, ito mga kapatid, naintindihan ko. Kung babasahin niyo ang Mateo chapter 13 verse 24 to 25 about the wheat and the tares, nagkapwa sila nung magtanim ang anak ng tao, the good man ng isang binhi, which is the wheat. Pag nung matulog siya, here comes the evil one. Hallelujah, nagtanim din ang kanyang binhi, which is the tares, mga kapatid. And both of them, kapwa silang tumubo. Amen. And look at the word, ang sabi ng mga servants, bunutin na namin yung mga mapanirang damo. Ang sabi ng master, wag! Baka mabunot ninyo, pati ang mga trigo. Yes. Hindi pwedeng bunutin. Hallelujah! Dahil naintindihan ko ngayon, kapag pinunot mo ang masamang damo, ang mapanirang damo, pati ang trigo mabubunot. Amen. Yes. Drop your flesh. Yes. Because ang tears na tinutukoy ng Bible is your human spirit and your flesh man. Hallelujah. Oh, hallelujah! Huwag na ako magturo. Ako yan. Both narinig, natanggap nila ang ulan. Yes. That's right. Bakit? Titingnan nyo, tinanggap ba ang mensahe ito ng tagalabas? Never. Tawag nga sa inyo mga blasphemers eh. Right. Tawag sa akin, alam mo ba? Si Pastor Loy, blasphemer yan.
Yung mga brethren natin sa Qatar, nung tinuro na, sinabi nila roon, meron silang fellowship na natin at sabi na, sinira nila yung pastor, sinabi nila, you know, Pastor, Jesus and I are one. Hindi mo ba alam na si Kristo andito na? Nasa akin na siya. Sabi ng pastor, huwag na kayong matindi dito, mga blasphemer kayo. Sabi sa Lord. Hindi nila naranasan yung rain. Pero sabi ng Bible, kapwa silang nakatanggap ng rain. Kapwa silang sinaga ng init ng araw. Both. Matthew 24, dalawa ang natulog sa higaan, isa kukunin, isa iiwan. Kukunin ang eternal, iiwan ang temporal. Dalawa ang gumigiling sa gilingan, isa ang maiwan, isa ang kukunin. Merong isang tao nag-question sa amin, mga kapatid, isang Pentecostal pastor, ang kanilang paniniwala, mag-asawa yun? Mag-asawa yan? Tanong namin sa kanya, Pastor, natulog kayo ng iyong asawa sa higaan. Hallelujah, sino ang gusto sa inyo maiwan? Sabi ng asawa mo, ikaw kaya, Pastor, maiwan. Amen. Dalawang pastor sa konferensya, hallelujah, sa fellowship ng punta natulog sa higaan. Praise God, dalawa silang magkatabi. Yung dalawang pastor na yon, hallelujah, walang gustong maiwan doon. Tanong namin sa kanya, paano ma-fulfill ang mensahe at ang scripture na ito ngayon sa buhay mo? Kailangan ma-fulfill yan. Kapag hindi na-fulfill yan, bulaan ang turo mo. Kailangan ma-fulfill yan. Di mo ba alam yun, Pastor? Ikaw din naman yan. Sabi ni Pablo, hallelujah, flesh and blood cannot enter into the kingdom of God. Only eternal can enter into eternal. The temporal, hallelujah, babalik sa fifth dimension. Praise God. Hallelujah. When the wicked die, they are going back to the fifth dimension. But the righteous will die, they are going back to the sixth dimension where they came from. Yes. Kung saan ka galing. Galing ka sa taas, babalik ka sa taas. Sabi ng Panginoon, I am from above, you are in beneath. Walang aakyat sa taas, kundi iyaw din namang bumaba. Amen. Amen. Bumaba ba kayo? Amen. Yes. Amen. Bumaba ako to have an experience in this world. Yes. Now, nag-experience akong umiyak, malungkot, pinagpala, tumawa, lahat ng experience ko. Amen. One day, I will drop this body. Praise God. At babalik ako kung saan tayo nanggaling. Amen. Salamat natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise Lord. Sabi ni Brother Barney, basahin ko lang to. The good seed is the word man. The tears, the children of the devil, the human spirit. Right. Amen. 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 So makita natin mga kapatid na ikaw yun. Yes. That's right. Huwag na natin ibato sa labas. Right. Ibato natin sa atin. Amen. Kasi sabi ko sa church nung Sunday, bantayan ninyo ang mga sarili ninyo. Amen. Dahil pag hindi nyo binantayan yan, wawasakin at sisirain kayo isang araw yan. Right. Amen. Are you with me? As long that the human spirit is still there, she's still a human spirit. Amen. Amen. Can you say, praise the Lord? Amen. And I have my assurance, Amen. my word man, Amen. inside this body. Yung mga assurance natin, Pastor, hindi naman kasi lahat ng tao eh. Sabi ni Brother doon sa part 3 ng Anointed One, sabi niya, they did not care about the message. Sa mga walang seed, wala silang pakialam Right. sa mensahe. Wala silang isip ano yung nagaganap. Pero kung ikaw, nasundan mo ang pillars of fire, pati ang mundo na ito, alam mo ang nangyayari. Amen. Amen. Sasabihin mo, mundo, sumunod ka lang. Go! Move forward, world.
Sumusunod ka lang kasi sa akin. Go back into the original position. Ibabalik ka ng Lord. Maraming mamamatay na tao sa mundong ito. But mark my word, wala ni isang mananampalatayang mamamatay. Kapag meron, hindi mananampalataya yun. Ano mo masasabing hindi mananampalataya? Namatay ka sa ibang lindol. Sabi nila ngayon, almost 30,000 people ang mamamatay sa Metro Manila. With that 7.2 hit in Metro Manila. Pag narinig ng Uy, Panginoon ko, Diyos ko. Amen? Pero sasabihin ko sa inyo, sabi ng propeta yan, kung narinig nyo sa spirit, I believe spiritual person. Believers of the message in Philippines. If you remember that, sabi niya. Amen, amen. Walk above sea water. Amen. Lalakad ka ibabaw sa tubig. Thank you, Lord. Ninervyos ang mga taga-Negros at saka taga-Cebu kasi merong alarm ng tsunami. Kapag ninervyos ka na parating ang tsunami, alalahanin mo ang sinabi ng propeta ni Pastor Loy ngayon. Hindi mo kailangan ng speedboat. Amen. Si Jesus Christ nung lumakad sa tubig, kung pansinin nyo, panahon yun na malakas ang hangin at malalaki po ang alon. Pero lumakad siya, ibabaw sa tubig. Pinangawakan ko yung pastor. Kapag nagkaroon ng tsunami sa Pilipinas, lalakad ako, ibabaw sa tubig. Hallelujah. Pag lumakad kayo, magkita tayo. Amen. Pag lumangoy kayo, mag-aaral na kayo ngayon pala. Mag-ipon na kayo ng life jacket sa bahay niyo. Amen? Do you believe the message and you are a believer? Walang mangyaring masama sa atin. Amen. Under protection ka ng Panginoon. Ang mundo nininervyos. Hindi na nila malaman kung ano ang gagawin. Pero alam ko ang aking ginagawa. Amen. Hallelujah! Yan ang lamang ninyo! Yan ang lamang natin! Praise God! Yung nervyos mga kapatid, umaabot na dito. Maraming stress ngayon sa mundo, alam niyo ba? Natatakot. Pero, believers, I want to see this sa inyo. Believers of the message, huwag ninyong katakutan ng anumang bagay na mangyayari. Amen. That's right. Hallelujah. Makibalita kayo sa Negros, kung merong isang third coming believer doon na natabungan, kung meron, sabihin niyo sa akin. Sabihin ko, hindi yung believer. So, identified naman siya sa third coming. Remember doon sa Ghana, Africa, sabi ni Brother God, in my message, there are 3 kinds of believers. If you remember that in Ghana, Africa, binitawan ng propeta yun, in my message. Oh, praise God! Hallelujah! Pastor, hindi pala pwedeng identify na third coming ka lang. Anong sinasabi mong identify ka ng third coming? Anong third coming na tinutukoy mo? Grupo? Hindi ako identified doon. Kapag sinabi mo sa akin third coming, message yun, identify ako doon. Amen. Sapagkat ang third coming is a message. Yes. That's right. Amen. It is not a group. Yes. Can you say amen? Amen. Batayin natin yung sinabi ni Brother Branham. Not a single moment do I bring the message to the people that they will join my church or form another organization or form another fellowships. Wala akong interest doon, sabi niya. Yes. Amen? Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Don't you worry, malapit na ako matapos. Yes, God. Amen. Are you in eternity? Amen. Amen. So the weight and the tears. Ito ngayon. Alam nyo, ang maganda sa atin, itong
itong text na ito, sinabi na ng prophet doon, nasa new creation na siya. Amen. Amen. Amen? Nasa new creation. Every believer that serve the Lord today, he is a new creature. Ngayon, hindi na siya matawag mapanirang. Ang tawag sa kanya, new creature. Sabi ni Lord Jesus Christ, ang bagong alak ay hindi pwedeng ilagay sa lumang botelya. Kung hindi, mawawasak ang lalagyan na yun. Ang bagong alak, ang bagong mensahe na nagbibigay sa atin ng lakas, hallelujah, ilalagay sa bagong sisidlan. Amen. Hallelujah! Bago ka na. Kaya dumating ang mensahe sa iyo dahil yun ang nagbago sa iyo, mga kapatid. Yun ang nagbago sa katawan na ito. In this season, hallelujah, for a season, hallelujah, pinakikinabangan ka, kinagamit ka ng word man, magpagamit ka naman. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Ang sabi ng Panginoon, binalikan ko. Ang sabi ng Prophet, binalikan ko yung bias. This is the last, one of the last quotation na gagamitin ko. Alam niyo mga kapatid, hindi ibig sabihin na advance ka. Marami kasi ngayon, nasa part 9, nasa part 4 na yung anointed. At the end time, may part 4 na eh. Nandiyan na nga sa Facebook eh. Hindi ko pinakinggan. Gusto ko sabay tayo. Amen. Kasi hindi yun ibig sabihin, advance ka, mas lamang ka ang revelation. Ang importante doon, paano mo naunawaan ang mensahe. You need to understand the message. Na kung na-advance ka at ang nararamdaman mo, ang tingin mo sa iyong kapatid, behind maling espiritu yun. Amen? Maling espiritu yun. Human spirit yun. Yeah. Praise God. Pero ang importante dito, paano natin naintindihan ang mensahe at ikinabuhay ang mensahe. Kaya sabi ko kanina, the life was in the body of the Lord. Paano nagpo-produce ng buhay ang mensahe sa iyo? Every time na sinasabi mo sa kapatid mo, namumuhay siya, lumalakas siya, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng prophet, doon sa part 16 ng Plagues and Vials, sabi niya, when you reject the message, talk about the message. When you reject the message of the day, what is the message of the day? The message of the Son of David. The message of the third coming. Hello? The message of the prophet in this day. The message of the Lord in my day. Hallelujah. When you reject the message of the day, you face the judgment of the Lord that Egypt faced under Moses. The plagues of unbelief. Can you say amen? Tingnan niyo sinabi ni Lord Jesus Christ sa John chapter 12. Verse 46 to 38. Ang sabi niya dito. I am come alive into the world. John 12:46 to 48. That whosoever believeth on me should not abide in darkness. And if any man hear my words and believe not, I judge him not. For I came not to judge the world, but to save the world. Oh, hindi na natapos. 48, he that rejected me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken. The same shall judge him in the last days. Can you say amen? Sino yung word? John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word
basurahan. Siya din niya. Amen. Kapag nireject mo ang word, kapag ang tao nag-reject ng word, then the word reject him. When people reject you, hallelujah, because you tell or you preach this message, then they reject God. Amen. That's right. Amen. They are judged already. Are you with me? Amen. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Hallelujah. Makita natin mga kapatid. May mga verse na lang akong i-finish dito para maisara natin ng tama. Ikakap natin ito ng maayos mga kapatid. Malapit na ako matapos. Hallelujah. So nakita natin dito, I have my word in my day. Amen. God sent His prophet to bring His message to us. Amen. People. Cloud people. Hindi ako nahiya sabihin ako cloud. Cloud people ako eh. Amen. Galing ako sa cloud. Nasabi ni Brother Abraham, they are angels. One day they will pick you up. Amen. And sabi ni Brother Dom, they are theophanies. Hallelujah. One day they are ready to pick their bodies. Right. 1970, February 3, under the Aquarians. Hallelujah. Si Pastor Lloyd, ipinanganak. Amen. Yung birthday ko noong February 3. 1970. Di mo? God's number yun. Ngayon, di ba? February 12, 2012. Napansin niyo ba yun? Ha? Ewan ko, ako kanina, nilagyan nila ng date. Tinignan ko. February 12, 2012. Kapag inad ko lahat ng number doon, 8. Yung 12. 2. Tapos 2. 12. 2. 2 for 6 plus 1 plus 1. 8. Eternity. Hindi sa aksidente nagiging 12 ngayon. Because dahil tayo ay nasa eternity. Amen. Eh yung time, wala nang oras. Are you with me? Praise God. February 3, 1970, I am picking my bodies. My father showed me before that day. Yes. Ang sabi niya sa akin, sinabi ng Lord sa akin, anak, bago kayo ipinanganak, bibigyan kita ng 2 anak na lalaki. Ito ang mga mukha nila. So nung marinig ko ang mensahe ng prophet, sabi ni Brother Don, hindi nagsara ang puso ko, lalong nagbukas. Na ang sabi ni Lord Jesus Christ sa Revelation 3:20, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come into him and sup with him. And I with him, and he with me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord. Last na to. Tatlong last. Hindi pa siguro, no? Nahabol ko na lang. Sabagay, nasa eternity tayo. About the first, second, and third testament. Kasi may tanong sa akin ang denomination during the time of my Bible studies. Ano yung third testament? Sabi ko, dadalhin kita sa panahon ni Jesus Christ. Huwag mo munang isipin yung third testament. Isipin muna natin yung first testament. Okay? Nasulat ang first testament from Genesis to Malachi. Dumating si Kristo. Pagdating ni Jesus Christ, nangaral siya ng mensahe para sa second testament. Ang mga believers ng first testament, nagalit sa kanya dahil hindi nakasulat ang pinagsasabi niya. Yes. Are you with me? Hindi nila pininiwalaan dahil ano yung second testament? Right. Kaya ang ginawa ng mga tao sa kanya, patayin siya. Pagkatapos niya, nandun ang mga apostles, pinangaral ang pangalawang testamento, ganun din ang ginawa ng tao sa kanila.
Yes. Now, tapos na ang First Testament. Written is written. Tapos na ang Second Testament. Hindi mo na pwedeng dagdagan yun. Right. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. This period, written is written. Thus saith the Lord. Amen. Manatiling nakasulat yun. Amen. Ngayon, isinusulat. Dahil three sonship yan. Yes. Amen. Son of Man, Son of God, Son of David. Walang son of Pastor Mike. Wala. Si Kim lang. Seven, only transition. Three sonship. Ngayon, isinusulat ang Third Testament. Ito. First Testament, ito ang batas. Adam was the first Testament law of life. The Amen. law of reproduction bring forth of its kind in Genesis chapter 1. Yes. When God created, listen very carefully, when God created, it is the law of reproduction after your kind. Yes. Hindi po pwede na ang baka ay manganak ng kabayo. Amen. Hindi pwede ang kambing manganak ng elepante. Are you with me? Amen. After your kind. Yes. Hindi pwede ang tao manganak ng hayop. Right. Amen. Amen. That's right. Right. I am producing my kind. Amen. Nakita niyo yung nandiyan sa likod? That is my kind. Amen. Right. And it is the First Testament law. Yes. We are Yes. producing after After it's- our kind. Yes. Amen. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. That is the law of reproduction, Adam. Amen. Hallelujah. Then, pagkatapos ng reproduction na mga kapatid, dumating ang panahon, dumating si Jesus Christ para isulat ang Second Testament and the law of the Second Testament. Yes. Kaya sinabi niya, it is finished. Mm-hmm. Amen. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Then, ang Second Testament, it is, ang sabi dito mga kapatid ni Brother Don, the Second Testament was Jesus and He produced sons of God. Amen. John 1:12. But as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God. God. Amen. Hallelujah! Yes. That is the law. Sabi ni Brother Branham, mga kapatid. Sabi mag-alala, isa na lang sa mga last quotation to. Doon sa spoken word in the original, hallelujah, 1962. Sabi niya dito, under to 119-5, sabi niya, the second son, a spoken seed, word of God, was given a bride like Adam. But before he could marry her, she had fallen also, for she was put a free moral agency, like Adam's wife was. Can you say praise the Lord? Amen. Sabi nga, kung si Adam may Eva, si Jesus Christ may church. Yes. Amen. Ephesians chapter 5, He loved the church. Amen. He gave His life. Amen. And He saved the body. Yes. He's the Savior of the body. Yes. That's right. Hallelujah. And that is the law of the Second Testament. Alam niyo ba? Saan natapos? Alam niyo yun, di ba? Saan kailan natapos ang Second Testament? Alam niyo? Amen. Kailan natapos ang Seven Church Ages? 1956. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. In 1963, this is the revealing of the seals. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. The seals. Kinulang ako sa oras. Kung gusto niyong basahin ko, pagbalik ko mga kapatid. Ang seals ay si Jesus Christ. Yes. Alam niyo na. Can you say amen? Hallelujah. Wala ibang selyo. Si Jesus Christ. Amen. Yung selyo. Amen. Sabi ni Paul, grieve not the Holy Spirit na siya nagselyo sa inyo Yes. Amen. until the day of your redemption. Amen. Amen. Glory. Sino ang God ng Holy Spirit? Amen. Sino yung Holy Spirit? Oh, Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Ito na last. The Third Testament. Last na to. The third sonship. We are looking, sabi ni Brother Don, looking at ourselves in this Third Testament. We are the virgin word Yes. formed into the wife and the kings of the earth. Pure word producing sons. The pure word Hallelujah. producing sons. Hallelujah.
nature. Amen. We are cleansed now. I Amen. am a king. Oh, hallelujah. I am a wife. I am Mr. right now. The wife of the king. Hallelujah. Yung awit ng, yung we are believers. Hallelujah. Declaring our declaration, mga kapatid. Ano yun? The law of humanity broke the law of physics. Can you say amen? Minawasan natin ang lahat ng law. You are a king. I am a king. You are a king, right? Can you say amen? Amen. Hallelujah. Sabi ko nga, we are not here to break the law, but to fulfill the law. Amen. Amen. Sapagat ang mga nakasulat ay sabi ng prophet, witness sa inyo yan. Amen. That's right. They are witness to us. Hallelujah. Virgin means cleansed from the old world. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, 120 under doon sa sinabi ko kanina. One last quote. Sabi ni Brother Branham, 120. That's one. Then listen. Then form a little drop of the true seed of the word. True seed of the word. God will present Christ is a beloved bride, a virgin of His word. And through them and by them will be fulfilled all that has been promised for His word in the virgin. Who knows? No man make creeds or dogmas. The word of promise in Himself like it was in Mary. You know, anong sinabi ni Mary doon sa angel? Be it unto me Yes. according to your word. Yes. Can you say praise the Lord? Praise the God Lord. Himself made manifest. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi matanggap ng mundo ito kapag sinabi ko sa inyo, God ka. God ka? Sige nga. Gawin mo nga ang batong itong tinapay. Kung God ka nga, sige nga, palakarin mo nga yung mga lumpot pilay dyan. Kung ikaw nga Diyos, sabi ko sa kanila, palakarin ko man lahat yan. Pakitain ko man lahat ng bulag. Gawin mo ang tinapay ang bato na yan. Hindi ka pa rin maniniwala. Right. Amen. Yeah, Amen. that's right. Amen. Amen. The Pharisees and the Sadducees and the Herodians. Sa lahat ng milagrong ginawa ng Panginoon, naniwala ba sila? No. No. Right. Sabi ko nga sa mga denomination pastors, sabi niya, kung ikaw talaga Diyos, tumugos ka nga dito. Sabi, kahit man tumagos ako diyan, hindi ka pa rin maniniwala. Amen. Dahil hindi ka mananampalataya. Tama. Amen. Ang sabi ng Bible sa John chapter 20, when God appeared to the disciples in the closed rooms, pumasok siya, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, napakita siya sa mga mananampalataya. Amen. Right. Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. Amen. Kaya kapag nakita mo ako, nakita Hallelujah. ko kayo. Hallelujah! Nakakita natin ang Panginoon sapagkat tayong lahat ay mananampalataya. Amen. Glory. Thank you, Lord. God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Praise God. Last verse, sulat ito. Romans chapter 8, verse 5 and 9. Tungkol doon to sa things na sabi ni Paul. For they that after the flesh, what is flesh? The things. Yes. To mind the things of the flesh. Mm-hmm. But they that after the Spirit, the things of the Spirit. For the carnal minded is death, but to be spiritually minded is life and grace. Yes. Amen. Hallelujah. Are you a spiritual person? Amen. Spiritual person. Nakaharap ako sa lahat ng spiritual person. Amen. Praise God. Pero ako nakausap. Yung sinabi na, nandun kami sa Tarlac, I believe, sabi ko, alam mo, Pastor, sabi ni Brother Tom, yung spiritual person, ang theophany nakikita. Yes. Right. Amen. Amen. Sinabi niya yun? Oo, sinabi niya yun.
Naniwala ka ba sa prophet? Oo naman. Sinabi niya yun. Bakit? Sinabi niya. Theo, celestial, God, ano ba? Heavenly bodies. Word man. Funny, temporal, terrestrial, body. Compose. Pag pinagsama mo yan, ano ang nakikita mo ngayon? Hallelujah. Theophany. Amen. Can you see me? Amen. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Sabi ni Brother Branham, doon kung basahin mo ang Melchizedek, who is this Melchizedek? Jesus Christ is the theophany of God. Amen. Sabi ni Pablo sa Colossians 1, He is the image of the invisible God. God. Amen. Right. Glory! Palapakan natin ang ating Panginoon. Conclusion na ako. Last na talaga ito. Kanina pa ako last ng last. The body of Jesus Christ, His flesh body is now been in the earth over 2,000 years. Sabi ni Brother. She has never died. We have already surpassed the 1,000 years. The 1,000 years. Sabi niya, everyone is waiting on. We have broken the curse. Our flesh has not died. Let me say again, sabi niya, we have met the requirements of the new birth. Amen. Oh, kompleto na ba ang requirements niya? Amen. Yes. We have received the spoken word of God from godly men. Brother Don is a prophet of God. I believe that. Amen. That's right. He's a God man. The body of the Lord. So, ang God man, body of the Lord. Amen. Ang believer, body of the Lord. Amen. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Your body that you are wearing now, sabi ni Brother Branham, kay Brother Don sa visitation, Hallelujah. is the body of the Lord. Yes. Hallelujah. Kaya kapag humarap ka, ano? Oh, glory to the name of the Lord God. Amen. And that is my message and your message. Yes. I love this message. I love my Lord. I love